Israel, sa buong mundo, walang ni isa mang bansa na ang pangalan ay galing sa Panginoon, maliban sa Israel lamang. Ang Diyos ang nagbigay ng kanilang pangalan, inako na kaniyang sariling bayan at pinangakuhan ng kaligtasan. Sa kasalukuyan, ang bayang ito ay may 22,145 square kilometer at may 9,215,170 ang dami ng mga tao ng bansang ito. Ayon sa pinakahuling tala ng Worldometer Elaboration of the latest United Nations data ngayong Oktubre taong kasalukuyan. Tanong, sino ang mas may karapatang manirahan sa lupaing ito na tinawag nilang Israel, ngunit para sa iba ay walang Israel dahil ang lupaing ito ay bahagi ng Palestine bago pa dumating ang mga Hudyo? At ano ang papel ng Israel sa huling mga araw at sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Deuteronomy chapter 7 verse number 6 down to verse number 9. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kaniyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kaniyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng kaniyang pangako. Una sa lahat, ayon sa talatang ito, ang Diyos ay hindi marunong sumira ng kaniyang pangako. Kaya hindi po totoo na pinalitan na ng Diyos ang Israel ng bagong Israel at ito ay mga Filipino. Pasensya na po, Filipino rin po ako, pero dapat ang paniniwalaan lang natin ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. At alam naman natin na sa panahon ng Panginoong Hesus ay wala pong rasa ng mga tao ang pinipili. Lahat na lumapit at mananampalataya sa Kanya ay Kaniyang tatanggapin at ililigtas. Ayon nga sa Galatians chapter 3 verse number 26 down to verse number 28, ang sabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa panahon ng Panginoong Hesus, lahat ng rasa ng mga tao sa buong mundo ay Kaniyang iniibig. At kung ito ay mananampalataya sa Kanya, magsisisit magbagong buhay, ay Kaniyang aakuin na Kaniyang anak at may kasiguruhan ng kaligtasan. Kasama na ang pangako sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi ibig sabihin noon na kinalimutan na niya o sinira na niya ang kaniyang pangako sa bansang Israel. Dahil sabi nga sa nabasa natin kanina, ang Diyos ay hindi marunong sumira ng kaniyang pangako. Ngayon puntahan natin yung unang tanong. Sino ang mas may karapatan na manirahan sa lupain ng Israel na tinawag naman ng iba, Palestine? Kasi sa nangyayaring digmaan ngayon sa gitna ng Israel at Hamas ay pinaniniwalaan ng marami na ito ay labanan ng teritoryo o pag-angkin ng kanilang lupain. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang sandatahang lakas ng Israel upang salakayin ang Hamas at ubusin ang mga ito upang makuha ang Gaza Strip kung saan nasa border ng Israel at Egypt na may 140 square mile na lupain at may 2 milyong Palestinians ang nakatira dito.
Habang ang hukbo ng Hamas naman ay humingi ng tulong sa mga bansang naniniwala sa kanilang layunin na burahin ang lahat ng mga Hudyo dito sa mundo. Alam niyo po mga kapatid, ang grupong ito, kung tignan natin sa espiritual na aspeto, ay nabuo na may inspiration galing sa espiritu ng Antikristo. Kasi kung tignan natin ang Revelation chapter 13 verse number 5 down to verse number 7, pinahintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Yan po ang layunin ng Antikristo pagdating ng panahon. Kaya masasabi nating ang hukbong ito ay nabuo at may inspiration galing sa espiritu ng Antikristo. Kasi kung iisipin natin mga kapatid, kung sakali magtagumpay ang grupong ito na ubusin ang lahat ng mga Hudyo sa balat ng lupa, ang ibig sabihin nun, hindi totoo ang Diyos ng mga Hudyo na siya ring Diyos nating mga Kristiyano. At ang pinakamasaklap, sasabihin nila sa buong mundo na ang kanilang Diyos ang totoong Diyos at hindi ang Diyos ng mga Hudyo. Alam niyo po mga kapatid, sa ngayon, ayon sa isang Israeli military major at Christian ambassador, pinapauwi ng Israeli government lahat ng mga Hudyong nakatira sa Turkey. Kasi nakatanggap sila ng intel na may assassination squad na binuo ang Iran at ang target ay ang lahat ng mga Hudyo sa kanilang bansa. May namataan na rin sila sa Baghdad, Beirut, Jordan at Morocco, kung saan sinubukan nilang sunugin ang Israeli ambassador sa mga nasabing lugar. Ibig sabihin, talagang desidido po ang grupong ito upang burahin ang mga Hudyo sa balat ng lupa. At ang digmaang ito ay hindi simpleng agawan ng teritoryo lamang, kundi may mas malalim pang dahilan kung bakit lumala ang digmaang ito. Kung tutuusin, matagal na ang bangayan sa gitna ng dalawang rasang Hudyo at Muslim sa nasabing lugar. Ngunit mga kapatid, anuman ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kung sino ang may mas karapatang tumira sa lupain ng Israel o Palestina, ang Panginoon pa rin ang may karapatang magdesisyon kung sino ang kaniyang pahintulutang manirahan sa lupang siya ang gumawa at may-ari nito. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 9 verse number 1 down to verse number 6. Ayon dito, "Pakinggan ninyo, O Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng mga matataas na pader. Malalaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makakalupi sa angkan ng higante. Subalit, pakakatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Sila'y kaniyang gagapiin upang madali ninyo silang maitataboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh, alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya mapapasa inyo ang lupain yun. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga pakatandaan ninyo na ibinigay ni Yahweh ang lupain ito hindi dahil sa kayo'y matuwid." So yun po mga kapatid, ang lupaing tinutukoy ng Panginoon dito ay ang lupain ng Kanaan kung saan tinaguriang the Promised Land. Kung saan sa modernong panahon ay ang lupain ng Israel mismo.
kasama na ang West Bank at Gaza na umabot pa hanggang Jordan at sa dakong timog ng Syria at Lebanon. Kung tutuusin, napakalawak po ng lupaing ipinangako ng Diyos para sa Israel. At yan ang naging batayan ng Israel para ipaglaban ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno, kung saan hanggang ngayon ay hindi pa nila nakuha lahat. Kaya ang sagot sa tanong kung sino ang may karapatang manirahan sa lupain ng Israel, kapatid, kung ang Biblia ang ating gawing basihan, ay ang Israel po talaga ang may karapatan. Kaya ipagdarasal natin ang kanilang tagumpay alang-alang sa ating pananampalataya. Ituloy po natin ang mensaheng ito sa susunod na linggo para sa pangalawang tanong. Ngunit sa ngayon, hanggang dito na lang po. At kapatid, bago po kayo umalis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.